Isang katawan ang nahulog mula sa mataas na gusali, at tila may kinalaman dito ang tao sa balkonahe. Ang architect na si Vincent ay tinatanong ng mga pulis at giit niya ay na-frame up lamang siya. Hiniling sa kanya ng detective na isalaysay ang nangyari ng umagang iyon at sinimulan ni Vincent sa kaibigan niyang si Luke na galing sa grocery. Pagdating sa loft ay bigla niyang binitawan ang mga pinamili matapos makita ang bangkay ng isang babae na nakaposas sa kama. Ang loft ay pinaghahatian ng 5 puro kasado na magkakaibigan kasama si Luke at Vincent, at dito nila palihim na dinadala at inaararo ang kanilang mga side chicks. Matapos makita ang bangkay ay agad silang kinontak ni Luke. Si Vincent ang unang dumating at sinabi niyang hindi niya kilala ang babae. Giit ni Luke ay nakalak ang pinto nang siya ay dumating na nangangahulugang meron ang sospek ng isa sa kanilang mga susi. Ilang sandali pa ay dumating ang psychiatrist na si Dr. Chris at ang agad nilang naisip na sospek ay ang kapatid nito sa ama na si Philip. Sinabihan sila ni Vincent na huwag tumawag ng pulis dahil baka malaman ng kanilang mga asawa ang tungkol sa loft. Maya-maya pa ay dumating si Marty at nang hilakbot siya sa kanyang nakita. Iniusog ni Dr. Chris ang katawan para makita ng lahat ang kanyang mukha, ngunit wala sa kanila ang nakakakilala sa kanya. Noong nakaraang taon ay inimbitahan ni Vincent ang kanyang mga kaibigan at mga asawa nila sa pagbubukas ng bagong kondominium na kanyang dinisenyo. Isang blonde na babae na nagngangalang Ann ang lumapit kay Dr. Chris at giit niya na siya ang assistant ng konsehal. Tila tinutukso niya ng kaunti ang psychiatrist at saka siya umalis, ngunit lingid sa kaalaman ni Chris ay nakatingin lang sa malayo ang kanyang asawa. Ilang sandali pa ay dinala ni Vincent ang kanyang mga kaibigan sa loft at sinabing pwede nila itong gamitin para sa kanilang mga side chicks. Gusto ng lahat ang ideya maliban kay Dr. Chris na nagsabing hindi siya babaero. Balik sa pinangyarihan ng krimen, sinubukan ni Dr. Chris na tawagan ang kanyang half-brother na si Philip ngunit hindi ito sumasagot. Samantala, napansin ni Marty sa likod ng unan ang mensaheng sinulat gamit ang dugo. Fatam nas yung gebet, mensaheng Latin na nangangahulugang pagsasamahin tayo ng tadhana. Dahil marunong siya mag-Latin ay pinaghinalaan ng detective si Dr. Chris na sumulat nito gamit ang kamay ng babae. Ngunit giit ng psychiatrist ay mali ang grammar nito kaya maaaring hindi marunong mag-Latin ang pumatay. Tinanong siya tungkol sa kanyang half-brother at kinuwento ni Chris kung paano lumaki si Philip sa isang mapang abusong ama. Balik sa kwento ni Vincent, nakita ni Marty ang kutsilyo sa tabi ng bangkay at ilang sandali pa ay dumating si Philip. Nagkaroon ng tensyon nang sisihin ni Luke ang kaibigan sa pagpatay sa babae. Itinanggi ito ni Philip at sinabing natulog siya sa bahay ng kanyang biyenan at mapapatunayan ito ng kanyang asawa. Tinanong niya si Vincent kung nasaan siya kagabi at kahit na wala siyang patunay ay sinabi ni Vincent na nasa bahay lamang siya. Flashback sa kasal ni Philip, pinag-usapan ng apat ang tungkol sa kanyang biyenang si Hiram na isang matagumpay na real estate developer. Sa tingin nila ay napakaswerte ni Philip sa kanyang asawa dahil nag-iisang anak ito ng isang bilyonaryo. Nakitang muli ni Dr. Chris si Ann at tinukso siya ni Vincent dahil sa pagtitig sa magandang babae. Ilang sandali pa ay binigay na ni Vincent ang kani-kanilang mga susi sa loft, ngunit hindi ito tinanggap ni Dr. Chris. Excited na si Marty na gamitin ito. Naghanap siya ng babaeng dadalhin dun at napansin niya ang magandang dalaga sa di kalayuan. Giit ni Philip ay kapatid niya iyon at binalaan niya sila na huwag siyang lapitan. Gayunpaman, sinabi ni Marty na gusto pa rin niya itong maikama, kaya't sinakal ng galit na kapatid ang itlog ni Tabachoy. Sa hardin ay nakita ni Dr. Chris si Ann at nalaman niya na ang secretary ay kabit din ni konsehal. Sinubukang tuksuhin ni Ann ang psychiatrist ngunit tinanggihan agad ni Chris ang biyaya. Humingi ng paumanhin ang sekretarya at inanyayahan na lang niya ang Ginoo na magkape. Gayunpaman, nagpa siya si Dr. Chris na gamitin ang loft at hiningi niya kay Vincent ang susi. Isang beses lang daw niya ito gagamitin at hindi sa iniisip niyang dahilan. Balik sa pinangyarihan ng krimen, kinumpirma ng lahat na nasa kanila pa rin ang kanilang mga susi maliban kay Dr. Chris. Sinabi ni Vincent na maaaring may ibang gumamit ng kanyang susi para makapasok, ngunit giit ni Chris ay hindi sila makakapasok nang wala ang code. Hinala ng arkitekto na marahil ang babae sa kama ang nagpapasok ng kanyang killer. Nang tanungin kung paano nakapasok ang babae ay naalala ni Vincent ang hapunan nila sa bahay ni Chris. Ang lasing na si Marty ay muntik ng ibunyag ang tungkol sa loft, ngunit mabilis siyang napigilan ni Luke. Bagamat wala siyang nabanggit ay tila nagsimula ng maghinala ang kani-kanilang asawa. Naniniwala si Vincent na may gustong i-frame up sila kaya tinanong niya ang mga kaibigan kung may nakaaway ba sila. Naalala ni Chris ang isang gabi na inaararo niya si Ann sa loft. Inamin niyang mahal na niya ang secretary, ngunit giit ni Ann ay hindi niya siya kilala. Tugon ni Chris ay iiwan niya ang kanyang asawa para sa kanya at doon ay inamin ni Ann na isa talaga siyang pokpok at umalis ito. Tinanong din ng mga pulis sina Luke, Marty, at Chris, ngunit itinanggi nilang tatlo na alam nila ang loft at sinabing lahat sila ay tapat sa kani-kanilang asawa. Gayunpaman, hindi sila naniniwala kay Marty sapagkat nagsampa ng diborsyo ang kanyang asawa. Inamin niya na siya ay nagloko, ngunit hindi sa loft, kundi sa isang convention sa San Diego. Doon ay nakita nila ang biyenan ni Philip na si Hiram na may nakakapit na side chick sa kanyang balikat. Para bilhin ang kanilang katahimikan ay binayaran ni Hiram ang kanilang mga inumin at inalok niya si Vincent sa isang real estate project.
Ilang sandali pa ay nakita ni Vincent si konsehal kasama ang magandang secretary at kabit na si Anne. Hindi niya sinasagot ang mga tawag ni Chris na pinaghihinalaan na ng kanyang asawa. Nakilala ng mga lalaki si Dana at kaibigan nitong blonde na si Sarah. Agad na nabighani si Vincent kay Sarah at kalaunan ay inimbitahan nila ang mga babae sa pool. Maya-maya pa ay nagsimulang maghubad sina Vincent at Sarah at lumangoy habang si Luke ay nanunood lamang sa sulok, nagmamasid habang ang dalawa ay mainit na naglalaplapan. Pinuntahan ni Luke si Marty para hingiin ang susi ng kanilang room, ngunit si Tabachoy ay busy rin sa pag-aararo kay Dana. Balik sa pinangyarihan ng krimen, nakita ni Vincent ang isang bote ng alak at agad niya itong itinago. Nakita ito ni Luke at tinanong niya kung nasa loft si Vincent kagabi. Bago pa siya makapagsalita ay tumunog ang doorbell at agad naman itong sinagot ni Chris. Gustong makita ng isang buyer ang loft na nakita niya sa ads at giit niya ay may appointment siya kay Sarah. Sa wakas ay inamin din ni Vincent na ang babae sa kama ay walang iba kundi si Sarah. Tugunin na Luke at Marty na hindi nila siya naalala dahil lasing sila ng gabing iyon sa San Diego. Inamin ni Vincent na dinala niya si Sarah sa loft kagabi, ngunit nakipaghiwalay siya dito at nanunumpa siya na buhay pa ito nang siya ay umalis. Hindi rin ito maipapaliwanag kung bakit naka-advertise ang loft. Ilang araw ang nakararaan, kinumpronta ni Chris si Anne dahil sa hindi pagsagot ng kanyang mga tawag. Giit niya na mahal pa rin niya ito kahit ano pa siya. Nagdududa si Anne na baka maraming babae na ang dinala ni Chris sa loft, kaya para patunayan na siya lang, ay binigay sa kanya ni Loverboy ang kanyang susi. Ang pag-amin ni Vincent ay lubos na nagpagalit kay Philip hanggang sa tinangka niyang saksakin ito gamit ang kutsilyo. Habang pinipigilan siya ng mga lalaki ay ipinaliwanag ni Vincent na may gustong e-frame up siya. Gusto nang sumuko ni Marty ngunit hiniling ni Vincent na huwag niyang pabayaan ang isang kaibigan. Dahil dito ay naalala ni Marty ang sandaling humingi siya ng tulong kay Vince. Iniwan siya ng kanyang asawa matapos malaman ang nangyari sa San Diego. Nangako si Vincent na kakausapin ang asawa ni Marty para tulungan siyang makuha muli ang asawa. Balik sa eksena, para kumalma ay binigyan ni Chris si Vincent ng alak. Iminungkahi ng architect na idispatcha ang katawan ni Sarah at nagalit si Philip sa pagtrato niya sa kanyang kabit na parang wala lang. Sumagot si Vincent at ipinaalala niya kay Philip ang marahas nitong pagmaltrato sa isang babae ilang linggo na ang nakararaan. Nagmadaling pumunta sina Chris at Vincent sa loft nang may marinig silang umiiyak. Natagpuan nila ang sabog na si Philip at isang pokpok na kanyang sinaktan at pinusasan sa kama. Kinumprunta ni Chris ang kanyang half-brother at sinabing wala siyang pinagkaiba sa kanyang abusadong ama. Giit ni Philip ay walang alam si Chris sa pinagdaanan nila ng kanyang kapatid na babae mula sa halimaw nilang ama. Binigyan ni Chris ng pera ang pokpok at pinakiusapan na huwag tumawag ng pulis. Balik sa eksena, ipinagtapat ni Luke ang isang lihim na siya ay naglagay ng hidden camera sa loft. Nagalit ang lahat ngunit ito lang ang tanging paraan para makita nila ang nangyari. Gayunpaman, sinabi ni Luke na minsan lang siya nagre-record at hindi siya nakapag-record kagabi dahil hindi sinabi ni Vincent na gagamitin niya ang loft. Nag-alala si Vincent na baka na-record ang ibang mga ginawa niya sa loft, ngunit tiniyak ni Luke na hindi niya pagtataksilan ang kaibigan. Gayunpaman, ipinahiwatig ni Lucas na masasaktan talaga ang ibang mga tao kung malalaman nila ang mga pinaggagawa ng architect sa loft. Dahil dito ay naalala ni Vincent ang isang fundraiser event sa casino. Nadismaya siya dahil hindi tinupad ni Hiram ang kanyang ipinangakong proyekto, kaya pinagbantaan niya ang bilyonaryo sa pamamagitan ng pagbanggit ng San Diego sa harap ng asawa nito. Samantala, nakausap ni Marty ang kanyang asawa at hiniling niyang bumalik ito. Gayunpaman, ipinahiwatig ng kanyang misis na tila ay nakaganti na siya sa pamamagitan ng pagpapaararo sa isang kaibigan ng mister. Kinumprunta ni Dr. Chris ang konsehal at hiniling na itigil ang pakikipagrelasyon kay Anne. Ngunit ipinahiwatig ng konsehal na may nagbayad kay Anne upang tuksuhin si Chris. Tinanong ng psychiatrist ang babae tungkol dito at kinumpirma ni Anne na may nagbayad sa kanya sa unang beses, ngunit totoong nahulog na siya kay Chris. Tinanong ni Chris kung sino ang nagbayad sa kanya, ngunit tumanggi si Anne na sumagot at umalis ito. Nakita ni Philip na may mga lalaking dumidiskarte sa kanyang kapatid, kaya sinubukan niyang ilayo ito. Ininsulto siya ng isa sa mga lalaki, kaya binugbog niya ito ng husto. Habang pinipigilan siya ng mga security ay sinabihan si Philip ng kanyang biyenan na umalis at huwag nang magpakita sa kanya o sa kanyang anak. Kinomfort naman ni Vincent ang umiiyak na kapatid ni Philip at napansin ito ni Sarah kaya tinanong niya ang babaero kung ilan na ang dinala niya sa loft. Sagot ni Vincent ay siya lang, ngunit hindi naniniwala si Sarah. Sinubukan niyang sabihin sa mga asawa ang tungkol sa loft, ngunit hinarangan siya ni Luke at sinabing pagsisisihan niya ito. Nang makita ang kanyang asawa at mga misis ng kanyang mga kaibigan ay napagtanto ni Vincent na marahil ay alam na nila at iyon ang dahilan kung bakit sila free name up. Sinubukan niyang sabihin sa kanyang mga kaibigan ang tungkol dito ngunit nagsimula siyang mahilo at mahimatay. At doon ay ibinulong ng mga kaibigan na sila ang may kagagawa ng lahat. Nilagyan pala ni Chris ng pampatulog ang alak bago ibinigay kay Vincent. Pagkatapos ay ibinunyag nila kung paano nangyari ang lahat. Nakita ni Luke na patay na si Sarah dahil sa overdose kaya tinawagan niya ang mga kaibigan maliban kay Vincent. Kinitil ni Sarah ang kanyang buhay at ipinakita ni Luke sa kanyang mga kaibigan ang sulat na iniwan nito para kay Vincent.
Tinanong ng tatlo si Luke kung bakit hindi niya tinawagan si Vincent at doon ay ipinakita niya ang mga lihim na recording. Pinagtaksilan silang lahat ni Vincent. Una ay ang asawa ni Marty. Nang mangako si Vince na kakausapin ang asawa nito at ipagkasundo sila ay may iba pala itong ginawa sa misis. Sunod ay ang kapatid ng overprotective na si Philip na matagal na palang inaararo ni Vincent simula pa nung kasal. Panghuli ay ang pokpok na pinakamamahal ni Dr. Chris. Inararo muna siya ni Vincent at pagkatapos ay binayaran niya ito para tuksuhin ng psychiatrist at pumayag na siyang makihati sa loft. Hiniling ni Luke sa kanyang mga kaibigan na huminahon para makapaghiganti sila ng maayos. Umalis sina Luke, Marty at Chris para matiyak na may makakita sa kanila at magkaroon sila ng alibay. Naiwan ang sabog na si Philip at hindi pa rin maalis sa isip niya ang ginawa ni Vincent sa kanyang kapatid. Pinusasan niya si Sarah sa kama at nilaslas ang kamay nito. Pagkatapos ay ginamit niya ang dugo ang kamay ng babae para isulat ang Latin na mensahe kahit hindi ito kasama sa kanilang plano. Half-conscious pa si Vincent habang hinuhubaran siya ng mga kaibigan at pinusasan sa tabi ni Sarah. Iisipin ng mga pulis na pinatulog ni Sarah si Vincent, nilaslas ang sarili at pagkatapos ay isinulat ang dugo ang mensahe sa headboard. Pinipilit ni Vincent sa mga pulis na siya ay free name up ng kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, ang mga fingerprint na natagpuan sa loft ay kay Vincent at Sarah lamang. Ang mga laman lang din ng hidden camera ay ang mga sibakan nilang dalawa ng blonde at wala ang kanyang mga kaibigan. May perpektong alibay din silang lahat. Nakitang sabay na nag-almusal sina Luke at Chris, nasa kanyang opisina si Marty, at si Philip ay kasama daw ng biyenan niya buong araw. Sinabihan ng detective si Chris na malaya na siyang umalis, gayunpaman, nagtataka pa rin siya kung bakit pinatay ni Vincent ang kanyang kabit. Naguluhan si Chris dahil akala niya ay kinitil ni Sarah ang kanyang buhay. Giit ng detective ay lumabas sa autopsy na hindi namatay sa pills ang babae, at hindi rin siya ang naglaslas ng sarili. Wala rin daw silang nakitang suicide note, at dito ay nagtaka si Chris dahil alam niyang meron iyon. Nakipagkita siya kay Luke sa loft para tanungin ito tungkol sa note, at palusot ni Luke ay ibinigay niya ito sa kanya. Sinabi ni Chris na nang tumawag siya sa ahensya para alamin kung sino ang nag-advertise ng loft ay binigyan nila siya ng number, at ang number na iyon ay kay Luke. Naniniwala si Chris na itinapon ni Luke ang note dahil malalaman ng pulis na hindi yun sulat kamay ni Sarah, kundi sa kanya. Tinanong ng psychiatrist kung bakit niya ito ginawa, at sa wakas ay inamin ni Luke na na-inlove siya kay Sarah. Nasasaktan siya tuwing kasama nito si Vincent, simula noong gabi sa pool at hanggang sa araw-araw nilang sibakan sa loft. Nagtapat siya kay Sarah noong gabi sa casino, ngunit tinanggihan siya ng kabit ni Vincent. Kinagabihan bago mangyari ang malagim niyang kamatayan ay nakipaghiwalay si Vincent kay Sarah at saka umalis. Pumasok si Luke para i-comfort siya, pero may pampatulog pala ang alak na binigay niya rito. Pagkatapos ay tinurukan niya si Sarah ng mataas na dosage ng insulin para patayin ito ng walang bakas. Ipinalabas niya na namatay ang babae sa overdose, sinulat niya ang note, at pagkatapos ay tinawagan ng lahat para ma-frame up nila si Vincent. Isiniwalat ni Chris na buhay pa si Sarah bago siya nilaslas ni Philip, at ito ay nagpakomplikado sa plano ni Luke. Sinabi niya na lilinisin niya ang lahat, ngunit giit ni Chris ay alam na ng pulis ang buong katotohanan. Sa galit ay kumuha ng kutsilyo si Luke at inutusan ng kaibigan na tumalon sa gusali. Nagbanta si Chris na tatalon siya kasama ang note, at nang sunggaban siya ni Luke ay nagawang maagaw ng psychiatrist ang kutsilyo. Ngayong na-corner na siya ay hiniling ni Luke sa kaibigan na sabihin sa kanyang pamilya kung gaano niya sila kamahal, at pagkatapos ay tumalon siya sa gusali. Makalipas ang 6 na buwan ay nagkabalikan na si Marty at kanyang asawa dahil patas naman na din sila. Iniwan sila ni Chris, at sa parking lot ay nakasalubong ng psychiatrist ang dati niyang kalaguyo na si Anne. Nais nitong ibalik sa kanya ang susi ngunit giit ni Chris ay hindi na yun gumagana dahil nakatira na si Vincent doon mag-isa pagkatapos ng kanyang diborsyo. Nagtanong si Anne tungkol kay Philip at sinabi ng half-brother na naghihintay pa siya ng trial. Nalaman ni Chris na iniwan na ni Anne si konsehal at umalis na din siya sa dating trabaho. Inimbitahan siya ng babae na magkape, at alam na natin kung ano na naman ang mangyayari pagkatapos nun. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.